Ito ang hindi ko ine-expect na makita dito sa Maynila. Sir? Sir? Sir, excuse me, question for you. Kayo po ba si Kuya Bubbles? Ano mo nalaman, brother? Sir, yung hat niyo pa. Kita ko kaagad, sir. Ako po si IOD, School of Discarte po, sir. Nag-interview po kami ng mga successful people for the younger generation. Baka pwede po kayo ma-interview kahit sandali lang. Sige, sige. Kape, gusto mo po kayo? Sige po, dito. So, ilang taon na po tayo sa content creation industry? In total of 5 years ako. 2 years as RG Bulls and then tumigil ako for 2 years and ngayon lang ako bumalik. Tumigil kayo ng 2 years, sir. Sa 5 years na po na yun, kailan po natin nakuha yung first million natin? I was 22. 22 years old. Ilang taon na po ba tayo ngayon? 26. Pero sir, tanong ko lang po, isa po kayo sa mga nauna pagdating sa educational contents no, dito sa Pilipinas. Paano nyo nalaman na may market dito? Honestly, wala akong idea kung may market ba dito. All I know is that if I make content, I make money. Kung makagawa ko ng pera, yung hospital ng parents ko, mababayaran ko na. Siyempre, walang-wala tayo. Pero at the same time, sir, nakakatulong po tayo sa mga kabataan. No? Nabibigyan natin sila ng educational videos. Ang nagustuhan ko dito kasi nakaka-influensya ko ng mga kids. Yung mga bata, nagre-research na din sa kanila. It's a very good thing. Makikita nyo kasi sa Facebook, all they dream is want to be the next Kuya Bubbles. I'm so happy. It's my mission. Ibang-iba yung industry ng content creation dito sa Pilipinas. No? Madaming mga issue, madaming mga negative. Pero isa po tayo sa mga nagbibigay ng positive contents no? sa mga kabataan. Pero speaking of issue lang, sir, no? isa po sa mga naging issue po sa inyo is yung ginaya po natin yung content creator doon sa ibang bansa. No? Paano nyo po na-handle yung criticism at maging successful pa rin dito sa industry na to? Actually, it was Nas Daily. Ang kwento nun is that I make contents out of my style. Pero gumamit ako ng yellow na colors at tinawag akong Nas Daily of the Philippines. Sinabayan ko lang naman. Wala na akong pake. Ang gusto ko lang yung mga positive impact ng gawa ko. I teach children, especially sa social media. Ang social media kasi is educational na abot ng lahat. Kahit nasa bundok, kung magka-wifi ka lang or data, may education kang makukuha. Yan iniisip ko. Yung mga issue, yung negative sa utak ko, hindi ko pinapasok. My brain is very important. And once mapasukan ito ng negative, yung actions mo din negative. Hindi ako ganyan. Positive lang. Totoo yun, sir. No? At saka sabi nga daw nila, sa social media tayo natututo ng maraming bagay. No? Mamimili lang tayo kung positive or negative ba yung aaralin natin, di ba? Tama. Since nasa social media tayo, hindi natin maiwasan na may mga bata nanonood. And then what they see is what they do. Pangit ginagawa mo, pangit nakikita nila, pangit din ang gagawin nila. And since I am RJ Bula, isang tao na mahilig sa challenge, I want myself to be part of the solution. Ang ganda nun, sir. Ang ganda po nun. Pero sir, balik nga po tayo dun sa idol nyo. No? Si Nas Daily tayo dati. Pero ngayon, sir, napapansin ko lang dyan sa t-shirt nyo, the dream to be the next Kuya Kim. So, ibig sabihin ba, sir, na si Kuya Kim din ang idol natin dati? Simula bata, actually, I have 2 dreams. Dalawang pangarap lang. Aquarium at saka maging katulad ni Kuya Kim. I was 7 years old. Sa TV nila, Uncle Junji. Sa bintana lang ako nanonood. Kada linggo, alas 10. Pagtapos ng Matang Lawin, nililipat sa Channel 7 for boxing. First time I was grade 1, 7 years old, nakita ko si Kuya Kim. Sabi ko, gusto kong maging katulad niya. Pero, life give us challenges. First time ko nakita yung father ko, sinusuot yung panty ng mama ko kasi ayaw bumili ng brief. Ang pambili ng brief, ibibili na lang ng bigas. At that age, sabi ko, matanda na ako na maghanap ng sarili kong pera. Ilan taon po kayo neto, sir? 8 years old. 8 years old, sir. Sa 8 years old ako, marami akong ginagawa. Nangangalakal, membro pala ako ng tinatawag na LBG, Labay Basura Gang. So, ibig sabihin nun, kumakatok ako magtatapon sa basura nila. Tapos yung basura, tatapon ko, bibigyan ako na ng 5. Araw-araw yun, wala akong absent. Medyo may mga ginawa kong hindi ko ako proud. Bata ako, lumaki ako sa kalsada. Nagnanakaw din ako, brother. Dala lang ng influensya ng paligid ko. Hindi ako proud, pero naging parte yun ng sarili ko. Later on, 12, 14, iba na ang paraan. Tumatalino ako, brother. Construction worker, alam ko din paano umayos ng TV, radyo, cellphone. Saan mo ko ilalagay, mabubuhay ako. And then I was 13 years old, umalis na ako sa bahay. Ako na mismo yung nagpalaki sa sarili ko. Grabe yun, sir. Bumukod po kayo. Sa ganong edad, no? Bata pa po kayo. So, ang ibig sabihin niyo po ba, sir, sa lahat ng pinagdaanan po natin, it all goes back dun sa pagiging idol natin kay Kuya Kim. Na naging inspirasyon na umalis tayo dun at hanapin yung ways para maging successful in a positive way. Pero tanong ko lang, sir, bakit po kayo tumigil ng 2 years after niyo sumabog sa content creation dati? Maraming rason, brother. So, hiwalay sa jowa, lugi-lugi yung negosyo, nahack yung page ko. Pinaka number 1 talaga, konsensya. Every time, ma-hospital yung parents ko, yung mama ko. Desperate times, desperate ways. Tinatanggap ko yung sugal. Nakonsensya ako sa pag-promote ng sugal. Migil ako for 2 years. Alam mo yun? Patay kong patay. Ginawa ko lahat. Binigay ko best ko. Hindi na ako halos natulog. I am the eldest. Maintindihan niyo ko. Sa lahat po ng pinagdaanan natin, sa lahat po ng mga ginawa natin na hindi tayo proud of, ano po yung natutunan natin dun sa journey na yon? Kung ano yung nilabas sa bibig ko, anong sasabihin ko, I will stand for it. Kahit mamatay na ako. Sinabi ko, yan ang gagawin ko. Lalaban talaga ako, brother. Bubbles ang pangalan ko, pero hindi nyo ako mapuputok. The Bubbles na hindi maputok is for the bad side of life. For the good side of life naman, si Kuya Bubbles. May mga pangarap ako. At mga pangarap ko, alam ko hindi lang para sa akin. I have a mission as a citizen sa bansang to. Ang maganda, hindi na inaayos. Ang pangit, ang inaayos. Let me be part
the solution. Ganda po nun, no, sir? Kasi ngayon nakikita namin na sobrang mature nyo na. Sa lahat ng pinagdaanan natin, sa lahat ng ginawa natin, no, ang dami nating natutunan doon and we turn things around para sa ikabubuti ng sarili natin at saka sa mga manonood natin. Pero sir, tanong ko lang po, sa nangyayari po sa inyo ngayon, naniniwala po ba tayo na knowledge is power talaga? Talagang talaga. Knowledge is power. So also, knowledge is a sword. It can be used for positive and negative. I am with the positive side. My knowledge, sinishare ko sa iba, sa kabataan, as a way to serve my country. Alam ko, may mga batang magkakaroon ng magandang asal dahil sa mga videos na ginagawa ko. Yan ang nagpapatuloy sa akin. So palagi akong lumalaban. Ang ganda po nun, sir, no? Kasi totoo naman po talaga. Nasa third world country po tayo, no? At ang mga nakikita ng mga kabataan dito, syempre yung environment nila, yun yung nakaka-influensya sa kanila. Pero sa simpleng pagdaan lang ni Kuya Bubbles sa FYP ng mga kabataan, baka medyo matweak natin kahit pa paano. Tama. So last question na lang po, Kuya Bubbles. If you and me die tomorrow, ano po ba yung pwede nyong iwan sa mga kabataan ngayon na magsisilbing lesson sa kanila? Let's be realistic. Life is a race. Minsan naman hindi. Choose your battle. Piliin mo sa tingin mong mananalo ka. It is not guaranteed na mananalo ka. Pero at least you have a chance. Give your all. And then huwag kalimutan mag-enjoy. Huwag natin sasambahin yung resulta or yung gusto natin maabot. Kailangan ma-enjoy natin along the way pa lang, no? Yung process pa lang, ma-enjoy na natin. So you have a wonderful advice, Kuya Bubbles. So thank you so much for your time. Pleasure to meet you po, sir.